Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 24, 2023 at ang oras ngayon ay, titingnan ko muna, 11:18 AM. Okay, una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang Banal na Espiritu Santo at ang Inang Lupa. Ayan. Sa umagang ito guys, meron lang akong gustong ibabahagi sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, kapag kahit anong gagawin ko, pag oras na mayroong pinapaminsahe, I need to stop my work, okay? So sa umagang ito, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Ito po ay pinamaminsahe, lalo na doon sa lahat ng mga namumuno at tumatayong mga foundations, organizations, at anumang mga grupo na itinatayo. Okay? Uulitin ko, itong pagbahagi ko sa inyo ay wala tong intensyon na mimirsonal, ngunit ito talaga ay pinapababahagi. Sabi ko nga, paulit-ulit, hindi ho ako magwiwika sa inyo, hindi ako basta-basta mag-FB live, no? That sometimes mayroon halong emosyon. Yan po talaga ay pinapaminsahe. Alam ko naman na lahat or yung iba ay nagbabasa ng Bible, especially yung mga kapatiran nating mga pastors at mga pastora dyan. But this time, meron talagang pinababahagi. Ulitin ko, ito po ay pinamiminsahe, no? Anyway, bago ako magpatuloy, meron kasi nagtanong sa akin, paano ko nare-receive yung mensahe na ipaminsahe? Alam ninyo, in my part, personally, natatanggap ko ang mensahe sa pamamagitan ng spiritual. Bakit? Maririnig mo talaga, may maririnig kang boses. At saka, siguro naman masabi ninyo kung sa demon ba yan or hindi. Kasi we need to be careful din, ano? So, ito po ay makikita sa Book of Kawikaan, chapter 16, no? Chapter 1. Okay, chapter 1 hanggang ano ba ito? Okay, hanggang matapos tayo, no? Uulitin ko, ito ay pinamiminsahe sa lahat ng mga namumuno sa anumang organisasyon, sa anumang foundations, o sa anumang mga grupo na itinatayo dyan ng ating mga mahal na mga kapatiran. Okay, makinig. Ang makinig, may mga pandinig. Ito ay makikita sa Kawikaan chapter 16 verse 1. Ang sinabi dito sa verse 1, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Okay? Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakakatalos, napakaliwanag. Number 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ang kahinatnan. Napakaliwanag yan guys. Number 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Okay? At sila'y tiyak na paparusahan. Number 6, katapatan kay Yahweh ay katapatan ni Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang ay sumusunod, malayo sa kasamaan. Maliwanag ito. Number 7, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Okay, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti, no? Sa yamang buhat sa kasamaan. Guys, may explanation ito, okay? Ang tao ay nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Napakaliwanag yan. Ang bibig ng hari ay bukal ang mga pasyang kinasiyahan. Hindi siya namamali sa lahat ng kanyang kahatulan. Alam niyo ba? Alam niyo may explanation ito. Bakit ito ngayon ang pinamiminsahe, no? Number 10. Okay, number 11.
Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Ito, mga lahat ng mga foundation dyan, organization, lahat ng bumubuo, no? Ng lahat ng mga ano dyan, ng mga groups. Wow, wala akong masabi na hindi ang balahibo ko. Meron itong explanation. Okay, pinapa-explain talaga. Okay. Number 14, sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Kapag naggalit ang hari, may buhay na masasawi. Ito na, may explanation ito, guys. Number 15, ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May explanation ito, promise. Ang dilang ay dalang ulan, may taglay na buhay. Number 16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan. Ito na, meron tong explanation. Number 17, no? At higit sa pilak ang magtataglay ang pangunawa. Actually, may explanation. Lahat ng mga organization dyan, mga foundation, makinig. Lalo na ang mga namumuno dyan. Number 17, ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay mag-iingat sa kanyang buhay. Number 18, ang kapalalo ay hahantong sa pagkawasak. Nako. Kaya pala, ito ang pinamiminsahe, ha? Okay, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ito na. Wake up, mga leaders ng mga foundations. Higit na mabuti ang magpakumbaba kahit na napakahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Mga members, listen. Number 20, ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Nako, may explanation ito. Number 21, ang matalinong tao ay nakilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay maghihikayat sa iba. Number 21, 22 pala. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao, lalo na yung mga hindi marunong tumanggap ng katotohanan. No? Number 23, iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Okay? Number 24, kaaya-ayang salita ay parang pulot pukyutan. Okay, mamaya ka na, nagtawag siya. Sad to say, Kuya Raha, please lang, mamaya ka magtawag, okay? Number 23, kaaya-ayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa panlabas, pampalusog ng katawan. Number 25, ang kulit. Number 25, may daang matuwid sa tingin ng taong, ngunit kamatayan ang dulo nito. Okay. Excuse me. Manood kayo lahat ng mga dyan. Bakit? May kinalaman ito sa lahat ng mga namumuno. Wag namumuno ng mga organization, mga foundation, kahit ano pa mga tinatay dyan. Wag kayong magagalit sa akin dahil ito ay biblically speaking. Ito ay pinamiminsahe. Okay? Hindi ko nga alam to eh. Basta ito lang pinabukas sa akin eh. Okay. Number 24. Number 20, na-distract ako eh. Number 26, dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Number 27, ang laman ng iniisip o ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapatong o nakakapasong apoy. Number 28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. Eto na, guys. Ito yung mga tipong tao, no? Na tao na kunwari ay concern, kunwari sila ay nagsishares ng Bible, pero magiging dahilan ng pagkakampi-kampi, no?
Number 29. Tinutokso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. Marami ito, guys. Number 30. Mag-ingat ka sa taong, eto na guys, mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat. Naku, delikado pala to. Pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ayan ang sinasabi ko, yung mga matatamis na mga salita, gagamitan pa yan ng Bible, gagamitan pa yan ng ano. Pag ako na magsalita, minsan nakakapagmura. Hindi yan kundi prangkahan, no? Kinukundinin nila, pero marami dyan na talaga lang naman. Ito, hindi ko ginagamit ang Bible para mag-away-away tayo. Ito talaga ay pinamiminsahe. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako basta-basta nag-FB live without the leadings, no? Na i-dictate sa akin actually hindi ko alam. I don't know the verses regarding the Kawikaan chapter 16. No? Chapter 16, yes. Kawikaan. No? Number 31, ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Number 32, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan. Napakaliwanag. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Tingnan ito, ha. May paliwanag ito. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Alam nyo guys, kung babasahin natin ito at uunawain natin ito, kung bakit nasabi na ito ay para ito sa mga tumatayong leaders ng mga foundations, ng mga organizations, at anuman mga grupo na itinatayo. Sapagkat marami na po kasi ang, lalo na yung mga foundations, hindi ko kayo tinitira dyan, ha. Wala naman akong pinangalanan. Sapagkat ito'y may kinalaman guys sa itong pinagkakuluhan ng mga global wealth, no? Paulit-ulit ko itong sinasabi, no? Mga divine government, pero yung divine covenant ay nawawala. Ang divine covenant kasi ay napakahalaga dahil ito yung pinaka relasyon o siya ang nasa gitna sa kabila ng ating ginagawa. Relasyon natin kay God na kahit tayo ay mga nagsusulong, ay nandoon yung relasyon natin kay God na ililid niya tayo ng tama, no? Tawag nito, anuman ang mga kaguluhan sa paligid, no? At kahit doon sa mga nagkakamali, no? Pag nandyan siya sa gitna, nandyan agad huhupa ang kaguluhan. Pag nandyan sa gitna lagi ang Panginoon. So ito po ay pinaalalahanan ang lahat ng mga grupo, lalo na alam ko, batid ko, no, hindi ko kayo isa-isahin. Mga malalaking mga foundations ito na tumatayo dahil lang sa kaguluhan ng global wealth na yan. Dahil lang sa mga pinapangako ng tao, but I don't know, hindi ko kayo pinapangunahan. Sana lang, no? Sana lang ay sa lahat ng ginagawa ninyo ay isinter ninyo kay Lord. At lahat naman ng gawain kay Lord ay talagang mayroon niyang mga tinatawag na mga protocol. Mayroon mga proseso yan. No? So, ito pinalalahanan kayo sapagkat may mga leaders na porkit leaders sila ganun na lang sila kung mag-ano sa mga members, no? Huwag kayong ganyan. Basahin niyo na lang Kawikaan chapter 16, no? Verse 1 hanggang matapos 'yan. Ito alam ko may mga nanonood sa akin ng mga kaibigan natin dito sa FB live ko, no? Actually yung iba mga leaders o mga ng mga simbahan ito, mga ano bang tawag yan, mga grupo ng mga ng mga churches, no? Kailangan ako na po ang nakikiusap sa inyo. Pakiusap ko lang, lagi ninyong i-share, wag walain ang salita ng Diyos pag kayo ay nagbabahagi ng global wealth na yan, kasi maliwanag na hindi dapat natin pangunahan lahat, katulad ng nangyayari ngayon sa mga yung mga tumatayong mga foundation. Sinabi ko naman, yes, totoo yung accounts,
No? Totoo yung mga accounts na yan. Kaya lamang, meron kasi yung tinatawag na covenant, no? Huwag natin pangunahan, no? Kasi yung covenant, guys, yung divine covenant, panukala kasi ng Diyos yan, no? Batas kasi ng Diyos yan. Sinabi ko naman, hindi lang ito sa mga taong nilalang niya, kundi sa lahat ng kanyang nilalang. Batas ng Diyos. Huwag natin pangunahan ang panukala ng Diyos. Hindi pwedeng masunod ang panukala ng tao. Panukala po ng Diyos ang laging masusunod dyan. Napakaliwanag yan. Bible po ang binasa ko dyan. Hindi ko po sariling katang-isip. No? So, kahit ako, na-surprise ako kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nagbabasa ko ng Bible, pero ito, hindi ko alam na meron pala ito sa Kawikaan chapter 16, verse 1, hanggang matapos yan, no? So, yun yung sinasabi na pag nililid ka, no? Eh, ako, hindi ko talaga alam yan. So, ito ay, sabi ko nga kanina, bakit ito yung pinaminsahe mo? Kasi, guys, ang inyong abang lingkod, no? Katulad ng sinasabi ko, una at higit sa lahat, itinataas ko siya sa lahat ng aking gagawin. Sapagkat mula nung ako'y nag-vlog regarding dyan sa mga divine government na yan, divine wealth na yan, no? Doon ko nalaman ang sitwasyon ng ating mga kababayan na maraming nagtayo ng mga foundation, nangako ng lahat, mga leon, trillion, quadrillion, pati na yata mga leon sa gubat, nagkakagulo na, no? Pero bakit walang nangyari, no? Sapagkat lahat po yan, sinasabi ko na sa inyo, lahat ng mga accounts na yan, hindi po basta-basta yan, no? Hindi po basta-basta na program yan, nagkaroon po ng covenant yan, no? Sa ating Panginoon, government of God, yes kapatid, dapat talaga government of God. Kaya nga kahit may mga alam ko naman na hindi lahat ay natutuwa sa aking ginagawa, ngunit subalit datapat, katulad ng instruction na ibinigay sa akin, tumayo ka at tumindig para sa katotohanan, at ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa atin. Ito yung katotohanan na higit sa lahat na aking natutunan. Tayong mga tao ay wala, nanindig balahibo ko, guys. Tayong mga tao ay wala tayong dapat ipagmalaki. Tayong lahat ng tao, ang panukala ng Diyos ang masusunod, hindi ang tao. Okay? Yung iba nagtayo ng divine government, kuno. Bakit may kuno? No? Nandoon pa rin makikita mo ang mga personal na interest nila. Ito yung sinasabi ng ating mahal na bayani ni Apolinario Mabini. Okay? May maraming nagsasabi, nakikialam na mahal daw nila ang ating bayan. Ngunit kung suriin mo ang kanilang salita at ang kanilang mga gawa, sariling interest lamang ang kanilang mga ninanais, no? So itong mga kaguluhan, ito kasing message ngayon regarding sa Kawikaan chapter 16 verse 1 hanggang matapos yan, hanggang 32 yata yon, 35, no? May kinalaman siya sa lahat ng mga namumuno, no? Ito, guys, wala akong intention, wala akong pinangalanan, no? Wala akong binabanggit na pangalan. Ngayon, kung natamaan kayo, para sa akin, huwag kayong magalit sa akin. Okay? Ako kasi, guys, every time, I'm not perfect. May nagtutuwi din sa akin, kaya nagpapasalamat ako eh. Pero mayroon kasing iba, napapapansin lang. Yun pala, gusto ko lang ipinitrate. So, yun yung sinasabi na pag ang Panginoon magbigay sa ng karunungan, higit pa sa 10 hari na magagawa. Yung mga kahirapan natin ngayon, actually kagabi meron nag-ano sa akin eh, ano ko lang muna ha. Kagabi meron nag-ano sa akin na pinasahan ako, ma'am, anong magiging comment mo dyan? Yung nagbigay yata ang Japan ng 35 units ng sasakyan sa ating mahal na Pangulo. Well, ang sabi ko lang, that is a blessings. No, that is a blessings. But behind of it, no, sila lang naman ang nakakaalam sa kanilang ginagawa. Pero kung ako ang tatanungin, no? Kung ako ang Pangulo ng Pilipinas, no? Ang 35 na units na sasakyan na yan, siguro ang anuhin ko na lang, ang i-request ko na lang, yung kahit sa pasimula ay konti, yung magkaroon ng livelihood, importante ito, livelihood ng mga tao.
Hindi ho ako sang-ayon doon sa mga ETM tapos papangakuan ng mga milyon, trilyon, kwadrilyon. Ano yon? Hindi nyo na patatrabuhin ng tao? Ano yon? Biblically speaking, huwag pakainin ng tamad. Ay nako, ang 4 piece nga 4 piece pa lang yun 4 piece pa lang yun. Yung iba nga sinasanla ang mga ATM na yan, kahit sabihin na may panukala dyan, na kapag mag-ano ka, itatanggalin ka, pero ang dami pa rin nangyayari. Kapag pira, nako, ewan ko na lang. So sana, itong mensahe ngayon regarding sa kawikaan, no, napakaliwanag dyan, no? Ito lang yung sinasabi ng kawikaan, chapter 16, pasensya na kayo, 16 yung binasa ko. Tama yung binasa ko, di ba? Alam niyo guys, sa totoo lang, yung mga ano natin diyan, mga mahal na kapatid, ito pag-isipan ninyong maigi, no? Salamat sa lahat na nag-watching diyan. Kapatid Alfredo Jr., thank you so much. Ma'am Talitz Kabasag, Inigo, thank you so much. Kuya Beans, thank you so much, no? Moro Awi Lopez, thank you so much. Brother Rob Dewi, no? Nasa ibang bansa to, thank you so much. Ma'am Elizabeth Sulak, no? Thank you so much. Marlinda Barganda, thank you so much. Mga kapatid ito sa grupo ng rescue team. Okay, Madam RD Valiente, thank you so much, no? Alam nyo guys, ayan, no? Hindi ito galing sa akin. Pinamiminsahe lang ho talaga. Okay? This is the Bible, no? Akala nyo lang, kasi alam niyo pag nagmiminsahe kasi yung abang lingkod, no? Meron kasing iba. But anyway, thank you so much doon sa pagko-correct. Meron, ano ba yung sinabi ng kapatid kagabi? Naaangkop sa pagsasalita, naaangkop sa sitwasyon. Okay? So, iyan, napakaliwanag, Diyos ko. Yung mga inaano dito, katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran, at sa kanya'y gumagalang ay sumusunod malayo sa kapahamakan or kasamaan. No? Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Naalala ko si kapatid na Alfredo dito. Okay. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Bakit nai-involve dito? Bakit pinaalalahanan dito ang mga ang mga foundations, no? Mag-isip kayo, no? So, kapag ang mga tao ninyo nagtatanong, nagagalit kayo, kayo lang naman ang nangako. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan, no? Ang nais pakinggan ng hari ay ang mga katotohanan at ang magsasabi nito ay kanyang kinalulugtan, no? Alam niyo, sa totoo lang, kaya ako sa totoo lang, wala akong itinatag ng mga foundations, wala akong itinatag ng mga organizations. Kung ang inyong mga members ay nakipag-usap sa akin, hindi nyo dapat bawalan yan. Kasi unang-una, hindi kami nagsasalita para sa kasiraan ninyo. Kayo lang ang nag-iisip dahil gawain nyo. Ina-advisean ko pa nga ang mga ibang members Kayo ay manatiling nasasakop ng inyong naging pinuno, no? Ng inyong naging pinuno. Ano man ang pagkukulang ng inyong pinuno ay inyong pupunan, no? Ngunit kung ang pinuno naman ay nag-iisip ng kung anong-anong kasamaan, ay di mag-isip na rin kayo, no? Hindi ganyan ang kasi sa totoo lang ang inyong abang lingkod, sige lang, okay lang, no? Hindi man ako nagngangaw para sa sarili ko dahil hindi ko ugali ang magpahamak ng kapwa ba. Ako wala akong any organizations, any foundation na tinatayo. Ako'y nagpapaalala lang ba? At alam ko naman na hindi lahat ng aking ginagawa ay natutuwa sa akin. Expected ko na yan. Ang sa akin lang, sana ma-realize nyo rin. Kapatid na rin, Randy, thank you so much talaga, no? Thank you so much talaga, kapatid. Alam mo, sa totoo lang, ang dami kong nilabhan, charot. No? So, ito siya, guys. Itong binasa ko ngayon, pinamiminsahe talaga yan.
Para po yan doon sa lahat ng mga namumuno, hindi lang sa foundations, hindi lang sa organization, lalo na sa ating gobyerno, mahal na gobyerno. No? So, ito yung update ko ngayon dahil hindi naman tayo pwede puro na lang divine wealth, no? Pero yung panukala ng Diyos hindi natin nababanggit, no? You talk a lot. No, soon I can know what you say. Yes, thank you Sir Rob Dewi, no? Oo, I need to talk Brother Dewi, no? And I know you are updated what's happening here in the Philippines regarding, no? Regarding of you know, and I know you have an idea regarding what I am talking about. And thank you so much for that. Okay? No, thank you so much, Sir Rob, no? I can know what you say. Yes, thank you so much. Ito mga kapatid, na itong taong ito, no, si Sir Rob Dewi, siya ay isang, nakita niyo man, siya ay isang foreigner. He is a foreigner, but he has an idea regarding what's happening here in the Philippines regarding about the foundations, blah blah blah. And I think, no, sad to say, no, he is one of the victim, as I know, no. As I know, no? So, Diyos ko, bahala na si Lord. So, yun lamang mga kapatid at good morning sa inyong lahat, no? Sana ay may natutunan kayo. Hindi lang naman kasi si Lady Min ay nagto-talking regarding sa mga divine wealth na yan, divine government na yan. Ang mahalaga, ang tao kasi kahit anong mga panukala dyan, no? Kahit na nga panukala ng Diyos, kung hindi nyo pa rin susundin, hindi natin masunod, ano na lang kaya maging kahinatnan natin. So, ito ay isang mensahe para magpapaalala sa ating lahat at medyo makulimlim ang paligid, okay? Good morning sa ating lahat and God bless us all, okay? At higit sa lahat, peace be with you sa lahat ng mga hindi natutuwa sa akin. Okay? Peace be with you. Alam ko naman. Okay? So, thank you so much.